I-delete nyo tapos i-live ulit. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So muli sa mapagpalang gabi sa ating lahat. So masaya ba kayo sa gabing ito? Amen. Salamat sa Panginoon. Pangilang prayer meeting na to? Pangalawa, no? Pangalawa. Sige. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ay po yung manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. At Panginoon, salamat sa mga kapatiran na nandito ngayon. Pagpalain niyo po sila. At dalangin din po namin na ang ibang mga kapatiran ay darating ang araw na makasama din po nawa namin sila sa prayer meeting. At sa amin na nagpapatuloy dito, bless the prayer meeting, Panginoon. At we believe na someday, kung paano ang bilang namin ng Sunday, ganun din ang prayer meeting. And we believe that it can be done by the grace of God. Salamat, Panginoon, at i-bless niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ng Diyos, ng Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Pakibukas na lang yung ilaw sa sa labas. Okay, so dito po sa ating binasa mga kapatid, sa chapter 4 ng Timothy. Ito ay isa sa paalala ni Paul sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. At syempre, hindi lang ito paalala kay Timothy, pati na rin sa atin, mga kapatid sa Panginoon, mga kapwa Kristiyano. Okay? So, binanggit dyan sa verse 1, sabi dyan, now the Spirit speaketh expressly. Yung Spirit dyan, mapapansin nyo, big letter S yan. Meaning, yan yung Banal na Espiritu. Sabi dyan, speaketh expressly. Ibig sabihin, ang ating Banal na Espiritu ay nangungusap siya na, ibig sabihin, yung nauunawaan natin. Amen? So, ang Holy Spirit, yan po ang teacher natin. Yan yung nag-guide sa atin. Yan yung nagpapaalala sa atin. Kaya napapansin nyo, di ba, every services natin, bawat prayer ko, bago mag-preaching, lagi nyong narinig na ang Diyos Banal Espiritu po magpaunawa, magpaalala sa atin, kasi yan po ang trabaho ng Banal Espiritu. At ang Banal Espiritu ay nasa atin na po yan, simula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Sabi ng Biblia, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Tayo ay natatakan na ng Banal Espiritu. Okay? Tapos sinabi dyan, now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times, some shall depart from the faith. Kung sinabing latter times, mga nasa huling panahon. Okay, sabi dyan, some shall depart from the faith. So, alam nyo naman mga kapatid, na tayo ay nasa mga huling panahon na. Okay? Pastor, bakit? Paano natin masabi na huling panahon na? Kasi, malapit nang bumalik ang Panginoong Kristo. Pastor, paano natin masabi na malapit nang bumalik ang Panginoon? Dahil sa mga senyales. Saan nyo nga mababasa yon? Sa Matthew chapter 24, verse 1, pataas, sabi doon, nagtanong yung mga disipulo ng Panginoon. O, tignan nga natin. Sa Matthew chapter 24, nagtanong doon yung mga disipulo. Sabi dyan sa verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, verse 2, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Verse 3, ito na. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. Yung disciples, yung 12 disciples, sabi ng Biblia, tell us, sa verse 3, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Kaya masasabi natin, nasa mga huling panahon na, kaya nga end.
of the world. Okay? Sinabi dyan, what shall be the sign of thy coming? Yung end of the world at yung kanyang pagbabalik ay halos the same lang po yan, mga kapatid. Okay? At ano ba yung mga sign? Tinanong what shall be the sign of thy coming? Panginoon, ano ba ang senyales ng inyong pagbabalik muli? Tingnan nyo sa verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na walang makapandaya sa inyo. Verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, this is one of the signs, mga kapatid. Sabi sa verse 5 na merong pupuntang tao, at sabi, saying, I am Christ, magsasabi siya na si Kristo. Okay? Kung mag-research kayo sa Google or sa YouTube, makikita nyo doon yung mga taong nagkiklaim na sila si Kristo. Sa ibang bansa, even dito, di ba? Sabi ko nga sa inyo, meron dito sa Pilipinas na nagkiklaim na siya si Kristo. Pero ngayon, nagtatago siya. So, di ba? Yung church pa nila ay pinangalang Kingdom of, di ba? Pero ngayon, nagtatago. Siya daw ang anak ng Diyos, siya daw ang Diyos. Kung siya yung Diyos, bakit siya nagtatago? Di ba? Kumbaga, lahat ng tinuturo niyang mga false doctrines, bumaliktad lahat. Kumbaga, supalpal sa kanya lahat. Tama? At kung wala siyang kasalanan, bakit siya nagtatago? Di ba? At kung siya nga talaga ang Diyos, bakit Bakit siya di ba? Yung mga kapatid, isa yan sa sign, di ba? Kaya sabi ng mga apostles, Panginoon, kailan ka magbabalik? Ano yung mga senyalis ng huling mga panahon, end of the world? Sinabi, merong magpapakilala. So ngayon, marami nang nagpapakilala. So one of the signs na malapit na nga bumalik ang Panginoon. Ano pa? Tingnan nyo sa verse 5. Many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Itong nakakalungkot and shall deceive many. Meron talagang madadaya. Buti kung isa, dalawa, sabi niyan, many. Kaya hindi ba kayo nagtaka kung bakit yung mga nasa katotohanan, kukunti lang. Pero pagdating sa mga false doctrines, mga maling katuruan, sila yung dumadami. Sabi nga ng Biblia, makipot ang daan patungo sa katotohanan at malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Di ba? Sign na yan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano pa? Verse 6. Ayun, merong wars. Di ba? Ano pa? See that be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation. Kita naman natin ngayon, may mga bansa sa bansa naglalaban. Itong bansa natin ngayon, may katapat na isang bansa na hindi natin kasundo. Diba? At yung bansa na yan ay matindi. Malaking bansa yan. Hindi po yan basta-basta. Tapos mapapansin nyo, pag nunod kayo ng balita, may mga kampi-kampihan na. Diyan nag-uumpisa yan. Hanggang sa sunod yan, gera. So, hindi lang po ngayon nangyari yan. Maski nung mga nakaraang taon, marami nang nangyayaring gera. Okay? So, ngayon, mas dumadami pa. Sabi sa verse 7, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. Ano pa? Famines. Merong famines. Ano yung famines? Mga taggutom. Ano pa? Pestilences. Ano yung pestilences? Mga sakit. Tignan nyo naman ngayon, may bagong sakit ngayon, di ba? Ano nga yung sakit na yun? Pertussis, di ba? Sabi? At nakakamatay daw. Tapos ano pa? Earthquakes. Nangyari ba ang earthquakes? Kailan lang sa Taiwan. Di ba? 7.2. Tapos ngayon, sa Pilipinas naman, pinangangambahan yung the big one. Kasi halos magkalapit lang Taiwan, tsaka di ba? Pilipinas, sa the big one naman, posible daw na 8.2. Ang lakas. Okay? Ano pa? Earthquakes yan. Ano pa? Verse 8, all these things are the beginning of sorrows. Dahil mangyayari yun, mag-uumpisa dyan yung kalungkutan. Diba? Siyempre, maraming patayan dyan, maraming mamamatay. Verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Pag ikaw ay Kristiyano na nanindigan ka sa katotohanan, maraming magagalit sa iyo. Diba? Sign yan. Okay? Tapos ano pa? Verse
Verse 10, and then shall many be offended. Maraming na-offend. Sign din yan. And shall betray one another. Nagtatrayduran sa isa't isa. And shall hate one another. Yan ang mga tao ngayon. Verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Marami pang bukod sa Antichrist. Marami pang false prophets. Bukod sa nagpapakilala na sila si Kristo, marami pang false prophets. At hanggang ngayon, di ba? Tandaan nyo ang prophets, okay? Parehas din yan sa pastor. Okay? Parang false pastors, false prophets, ganun lang yan. Okay? So, pastor, saan ba natin makikita ang mga false prophets? Sa mga simbahan. Mga simbahan na nagtuturo ng mga maling doktrina. Kung sila ay matatawag na false pastors, false prophets din kasi yan. Kasi pag sinabing prophets, ibig sabihin, preachers din po yan. Okay? Mga nangangaral yan ng salita ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, tinitwist nila yung salita ng Diyos. Okay? Ano pa? Sabi sa verse 12, ito na, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tandaan nyo ang kasalanan. Ano sabi? Iniquity shall abound. Huwag na kayong magtaka kung bakit ang kasalanan talamak sa panahon natin ngayon. Kasi yan yung sinabi ng Biblia, shall abound. Talagang dadami ang kasalanan ngayon. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka manood, ay grabe ang kasalanan. Amen? Amen. Ano pa? Verse 13, but he that shall endure unto the end shall be saved. Verse 14. Sana yung so, yung point natin dito mga kapatid, nabasa na natin yung mga senyales. Amen? Ng pagbabalik ng Panginoon. So, balik tayo sa sa 1 Timothy chapter 4. Pinatunayan lang natin yung sinabi dito sa chapter 4 verse 1, yung in the latter times, sa mga huling panahon. So, kinonect natin yan sa Matthew 24. So, nangyayari sa panahon natin ngayon yun, yung mga signs. So, ibig sabihin, malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit na yung katapusan. Amen? Amen. Yung end of the world. Okay? Kaya sabi dyan, sabi ni Paul, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Kaya mag-ingat tayo sa mga doktrina ng diablo. Ano ba yon? Sabi sa verse 3, verse 2, is speaking lies in hypocrisy. Alam nyo, matindi ngayon yung mga nagtuturo ng kasinungalingan. Yung mga doktrina na akala nyo tama kasi maganda ang suot nila, gumagamit din sila ng Biblia. Magaling nga lang mag-twist. Amen? Amen. Yun ang mga ngayon, sa mga maling nagtuturo ngayon na hindi gaanong halata sa kanila. Yung kasinungalingan. Kasi nga, kung tignan mo lang sa simbahan nila, grabe naman, tama? Parang masasabi mo na totoo yan kasi ang ganda ng simbahan, ang ganda ng pananamit nila, ang ganda tapos may mga live pa sila. Talagang mapapahanga yung tao, tapos the aircon pa. Diba? Kumbaga, ang mga false teachers ngayon, false pastors ngayon, karamihan dyan, mga sikat, mayaman. Yan yung taktika nila, more on physical sila. Tayo kasi, more on spiritual. Amen? Pero maganda naman na maging maganda ang ating physical. Tama? Maganda na magkaroon ng magandang building, the aircon, mga upuan, magaganda. It's okay. Pero ang pinakamahalaga dyan, kung tama ba yung doktrina. Amen? Amen. Kung tama ba ang doktrina. So yan, yung doktrina, sabi dyan, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Pag sinabing seared, ano ba yung pag sinabing seared? With a hot iron, ibig sabihin sinira. Okay? Sinira na with a hot iron. Alam niyo yung hot iron? Yung nagbabaga or mainit na nagbabaga na tawag dyan? Iron. Bakal ba? Bakal. Sabi dyan, seared. Pag sinabing seared, sinira. Pastor, ano ba yung sira sa kanila? Ayan, tingnan nyo sa verse 2. Having their conscience. Ibig sabihin yung mga false pastors, false prophets, false preachers, mga sira na ang konsensya niyan. Pag sila nagturo, hindi na nakakonsensya yan. Tama? Di baling mapakinabangan nila yung mga miyembro, mga tao para sa pansarili lang nila.
Hindi nila ituturo ang buong katuruan, may tatago silang turo, tinitwist nilang salita ng Diyos, pilit nilang gina-justify. Kasi nga, at hindi na sila naaawa sa mga nakikinig, sira na kasi yung kanilang konsensya. Tama? Amen? Amen. Sabi dyan, mag-ingat tayo. Okay? Ngayon, pagdating sa verse 16, marami pang mensahe dito pag inisa-isa natin. Pero dito tayo sa verse 16, ito yung binasa natin kanina. Take heed unto thyself. Kaya mag-ingat tayo, ha? Amen? Amen. Sa panahon ngayon, yung lesson nung midweek service, di ba? Sa panahon ngayon, we need to be wise. Amen? Amen. Sabi nga ni, sino ba nagsabi nun? Iba na ang may alam. Saan nga yun? Sino nagsabi nun? Si Kuya Kim ba yun? Yung knowledge is power. Sino nagsabi nun? Si R.D. Baron, di ba? Pag may alam ka, power yan. Amen? Amen. Iba na ang, totoo nga naman, iba na ang may alam. Tama? Sa panahon ngayon, kapag wala kang gaanong alam, maliligaw ka ng landas eh. Sino yung mga naliligaw ng landas? Yung mga walang alam. Di ba? Sino yung mga nadadala ng mga maling barkada? Yung mga walang gaanong kaalaman. Di ba? Sino yung mga naluloko? Yung mga walang alam. Tama? Halimbawa, sa pera. Kayo ba, gamay nyo ba yung original na pera natin? Ba, 1,000. Kabisado nyo ba yan? Minsan, di ba may mga napipeke sa ganyan? Yung sinukli sa'yo, hindi mo alam. Alam mo, totoong 500, pero nung pinambayad mo sa'yo, uy, miss, sir, peke ito, oh. Pagtingin mo, hindi mo naalaman kung peke ba yun, eh. Ang taktika ng iba, inaaral nila yung peke kaysa sa original. Ano ba yung peke? Para masabing peke. Pero sabi ng Bangko Sentral, para hindi ka madaya, aralin mo kung ano yung original. Amen? Amen. Huwag niyong aralin kung ano yung peke. Kasi ang peke, nagbabago yan. Pero ang original, hindi yan nagbabago. Amen? Amen. Kaya ganun ang tama dyan, ang taktika dyan, para hindi ka madaya. Ano bang aralin ko yung peke? Kung ano ba yun? O yung original? Hindi, kung ano yung original. Kasi pag alam mo na yung original, hindi mo na tatanggapin yung peke. Mabilis mong malaman kung ano ang peke. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi dyan, take heed. Mag-ingat tayo mga kapatid. Unto thyself and unto the doctrine. Ito, continue in them. Magpatuloy tayo sa kanila. Yung them dyan, yung mga doctrine. Siyempre, number 1 na dyan yung doktrina sa pananalangin. Amen? Amen. Kaya tuloy tayo sa panalangin. Sabi dyan, for in doing this, pag in-exercise natin yung mga doktrina natin, isinabuhay natin. Pastor, ano ba yung mga doktrina? Di ba sabi ko sa inyo, pag sinabing doctrine, ibig sabihin sa Tagalog, katuruan. Amen? Katuruan. So, ganyan lang. Pag nakarinig kayo ng doctrine, katuruan. Teachings. Yan. Sa ating Sunday school, di ba? Sa Sunday school tayo, yung mga tinuturo doon about assurance of salvation, baptism, church, mga doktrina yon. Kaya mahalaga yung Sunday school, ha? Huwag niyong baliwalain yan kasi mga doktrina, dyan tayo tatatag. Amen? Diyan tatatag yung pagiging Kristiyano natin, pagiging Baptist natin. Kaya diyan tayo nakikilala. Sabi diyan, in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Diba? Galing, no? Kapag nagpatuloy ka diyan, sinabuhay mo yung mga doktrina, pag-church, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Ano sabi? For in doing this, thou shalt both save thyself. May niligtas natin yung sarili natin. Amen? Amen. Pero tandaan nyo, hindi ito yung salvation, ha? Na spiritual. At tinutukoy na save thyself dito is may liligtas mo yung sarili mo sa mga maling katuruan. Amen? Amen. Kaya hindi ka na tatanggap, hindi ka na maniniwala sa mga turo ng iba kasi alam mo na yung Biblia. Amen? Alam mo na yung nakasulat sa Biblia. Kaya pag nakarinig ka ng mali, mabilis na lang ang mali yan. Di ba?
Pero pag wala kang alam, ano mangyari? Oo nga, oo nga. Di ba yung mga walang alam, puro oo lang ng oo. Di ba? Parang sa ano lang yan sa mga marites lang yan, di ba? Kala mo alam yung issue pero oo nga, oo nga. Kala mo alam yung issue na rin Sige lang, oo. Kasi walang alam. Yan ang delikado sa mga pag wala tayong alam. Amen? Amen. Kadalasan pa namang mga walang alam, yun yung mahilig mag-oo nga, oo nga. Di ba? Pero kapag may alam tayo, pag nakarinig tayo ng maling katuruan, hindi tayo basta-basta mag-oo nga. Amen? Kasi, alam natin Amen? Amen. May alam tayo. Sabi dyan, for in doing this, thou shalt both save thyself. Ito pa maganda. And them that hear thee. Kaya ang kagandahan dito, kung ano yung alam mo, na ibabahagi mo sa iba. Amen? Amen. Kasi hindi mo lang maililigtas yung sarili mo, pati yung mga taong makikinig sa'yo. Amen? Amen. Halimbawa, ano ibig sabihin? Ano example niyan? Halimbawa, alam mo na yung doktrina dito sa church, sa Biblia. So, isabuhay mo yan. Ano ginawa mo? Nag-invite ka ng tao. Nung nakapag-invite ka ng tao, dala mo sa simbahan, nakapakinig din siya ng doktrina. So, yun yung sinasabi na hindi lang ang sarili mo ang maliligtas, pati yung mga tao, pati yung mga makikinig sa atin. Amen? Amen. So, maraming doktrina, pero doon tayo sa doctrine of prayer. Lagi tayong manalangin. Amen? Amen. Napakahalaga ng panalangin, mga kapatid. Napakahalaga. Okay? Napakahalaga. Sabi dyan sa verse 6, dahil sa verse 6, sabi dyan, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Kaya bilang pastor, sabi dyan, always put the brethren in remembrance. Paalala lagi. Paalala, paalala. Lalo na sa ating panalangin. Sa panahon ngayon, lagi natin kailangan ng panalangin. Sabi ko sa inyo, be prayerful Kahit saan kayo pumunta, pag pupunta kayo dito sa church, manalangin kayo. Sa pag-uwi, manalangin. Pwede naman manalangin na kahit yung matay. No? Sa mga sumasakay sa jeep, nagbabiyahe, sa tricycle, manalangin. Amen? Amen. Kailangan natin yan. Lalo dito sa lugar natin, sa Barangay Balaya, we need prayers. Lalo na sa mga kabataan, yung impluensya ng mga kabataan. Grabe. Kailangan talaga natin ng panalangin. No? Kailangan natin ng panalangin. Kasi delikado na ang panahon ngayon. Sabi yung, we are in the last days. Sabi dyan, in the latter times. So verse 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, itong nakakalungkot dito, some shall depart from the faith. Nawa, hindi ka isa doon sa lalayo sa pananampalataya. Amen. Bagkus, magpatuloy tayo Patuloy tayo. Amen. Huwag tayo tumingin sa bilang. Kasi ang bilang, dadami din naman tayo. Amen? Amen. Sure na yan, basta magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Huwag tayong mag-focus sa mga huminto na. Kasi ang mga huminto, sabi ng Biblia, ang patutunguhan nila kapahamakan. Magpatuloy tayo sa katotohanan. Amen? Amen. Tuloy lang. Tuloy lang. Kaya sinabi ng Biblia, some shall depart from the faith. Yung iba ay aalis sa pananampalataya. Nawa hindi tayo isa doon. Amen? Amen. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Kaya sa gabing ito, tayo ay mananalangin. Amen. Patuloy lang tayo sa panalangin. Always pray, everyone. Lagi nating pahalagan yung doktrina ng panalangin. Amen? Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Na malapit na po ang nasa huling mga araw na kami. Kaya tulungan niyo po kami na mas lalo pa naming pag-igtingin, mas lalo pa naming kami ay maging mainit, lalo na sa panalangin. We need prayers. Kaya tulungan niyo po kami na lagi kaming
magsipag sa panalangin upang mailigtas namin ang aming sarili sa mga maling doktrina at ganoon din po yung mga makikinig sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at i-bless niyo po ang aming paglapit sa inyo. Malain niyo po itong gabing ito sa prayer meeting namin. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige, tayong lahat itumayo. Okay na yung live. Ay, huwag yung post for 30 days.